magandang umaga mga kapatid, mga kapamilya. Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay sa ating BPF. Ito na po yung pangatlo nating online BPF. Kung naaalala ninyo na tayo ay naka-live screen at streaming at tayo po ay tunay na nagagalak sa mga ginagawa ng Diyos na even no miss na natin ang isa't isa at talaga naman kung pwede lang magsama-sama na, pero hindi ito magpapatigil sa mabuting balita, sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya kapatid, ito na po ang unang linggo ng Abril. Yan, at ako'y nananalangin at nagdideklara na patuloy mo maranasan ang pagpapahala ng Diyos ngayong buwan na ito. Maging positibo, patuloy mong maranasan yung kanyang provision kahit na alam kong marami sa atin nasa bahay lang at walang trabaho, pero naniniwala ako ang ating Diyos ay sapat sa lahat ng mga tapat sa Kanya. Kaya ito po yung mensaheng binibigay po sa atin ng Diyos sa umagang ito, sa araw na ito. Kung natatandaan nyo yung mga unang mensahe natin sa mga nakaraang BPF, yung unang-una, yung nasa church pa na nagagawa pa namin kahit ilan lang kami nagsama-sama, ang mensahe doon ay pinamagatang kong panic out. Yan. Kaya naniniwala ako hindi na takot ang Kristiyano. Yan, no? Pangalawa po ay ang mensahe nung nakaraan, ang sabi natin, kung malakas ka, ano pong sabi doon? Makaka-recover ka. Kaya ako'y naniniwala, kapatid, palakas tayo ng palakas. Yan, no po? Ito yung magandang nagagawa. Hindi nakabase po dun sa ating pagkikita-kita ang lakas. Nakabase ito sa presensya ng Diyos na nasa ating mga buhay. Kaya ngayon po, kung nakikita ninyo, tayo po ay humaharap sa isang gera, sa isang battle, sa isang digmaan. Kaya nga kung titignan nyo, ang daming mga sundalo sa labas, ang daming mga pulis na nakabantay. Pero ang laban natin ay hindi laban ng tao sa tao, hindi laban ng baril sa baril, kundi ang laban po natin ay ito ay laban ng mundo versus COVID-19. O ba? Pilipinas versus COVID-19. At ito po ang ating greatest enemy sa panahon ngayon. Ito yung ating pinakamatinding kaaway, kapatid, no? Even nasa third world country ka, kamukha ng Pilipinas, second or first man, kamukha ng USA at Italy, ito po ang laban ng buong mundo ngayon. Lahat ng tao may kalaban, may labanan na nangyayari, kapatid. Kaya gusto kong makilala natin ang ating kaaway. Makilala natin sino itong ating kalaban sa panahon ngayon. Unang-una, may mga karakteristik po ang ating kalaban na nilalabanan ng ating mundo, ng ating mga government official, ng bawat isa sa atin sa panahon ngayon. Unang-unang karakteristik na nakita ko, kapatid, unang-una, ang ating kalaban sa ngayon, itong COVID-19, it is invisible. Sabi sa katabi, invisible. Hindi natin siya nakikita. Hindi natin alam kung sino ang mayroon, kung sino ang may dala. At ang sabi nga, minsan kahit na yung mga na-infect na, may sinasabi silang asymptomatic. Opo, may sinasabi silang asymptomatic. Yung mga carrier na walang symptoms, na hindi inuubo, malakas ang katawan. So, ito pong kalaban natin ay talagang hindi natin alam. No po, pero nandyan siya. Pangalawa po, nakita ko na ang kalaban natin ay contagious. Anong ibig sabihin ng contagious? Nakakahawa. No po? Yung virus nagtatransfer. Yan. Naililipat. Kaya ngayon po talagang kung tayo mga Pilipino ay mahilig yumakap, magmano, magbeso-beso, ito po ay binabawalan. At kung pwede nga lang, 1 meter away. Pangatlo, ang ating kalaban is universal. Anong ibig sabihin ng universal? Pangkalahatan. Walang pinipili. Ano ka mang lahi, puti-man, o dilaw ang iyong kulay, kayo manggiman, o ikaw ay talaga naman mararosas ang iyong kutis, kapatid. Ikaw man ay Amerikano, Pilipino, Inchik, no? Or kahit na baluga mo man. Yan, no po. Walang pinipili. Babae ka man o lalaki.
may asawa ka man o single. Yan, at yung mga single ngayon, kaway-kaway dyan. No? At ano man ang edad mo, sa ngayon po, alam ko, pati bata, nagka-infected na rin po, no? Na-infected na rin. So ito kapatid, ang ating kalaban ngayon. At meron lang siyang isang specific goal. Anong specific goal? Malinaw sa kalaban kung ano ang kanyang layunin. Malinaw sa kalaban kung anong gusto niyang mangyari. Ang gusto niyang mangyari ay magbigay sakit, magpahina, at higit sa lahat, pumatay. Kaya gusto kong makita mo, kapatid, itong ating greatest enemy. May napansin ka ba? May napansin ka bang pagkakatulad? May napansin ka bang pattern, kapatid? Ako nakita ko rito, napag-aralan ko, ang labanan ngayon hindi po physical. Oo, nagkakasakit tayo sa ating katawan, pero hindi lang physical. Ang laban ngayon, kapatid, spiritual. Spiritual. Dahil meron tayong tunay na kalaban, at alam natin to mga Kristiyano, na may kagagawan sa likod ng COVID-19. Merong isang espiritu na kumikilos dito sa COVID-19. At ito yung sabi niya, yung pattern. In John 10:10a, ang sabi, ang magnanakaw ay darating upang magnakaw, pumatay at magwasak. Nakita niyo po ba yon? Na may kaaway sa Biblia. At ang kaaway na ito invisible. Magnanakaw, hindi mo alam kung kailan darating. Ang magnanakaw na ito, contagious. No? Kapag ikaw ay hahawaan mo rin yung iba. Kaya nga walang taong nananatili sa kasalanan na rin nag-iisa. No? May gusto, laging may kasama, may naaawahan. Kaya dito kapatid, no, meron siya ay universal, kahit kaninong tao kumikilos siya, kahit saang bansa kumikilos siya. Ito ang ating kalaban. At anong specific goal? Isa lang kapatid, no? Ang magnakaw ng ating lakas, pumatay at wasakin ang bawat buhay. Kaya kapatid, it's time tayong gumising. Tayong lahat, kapatid, ay kailangan maging alerto na merong kaaway na dapat natin, kapatid, harapin. At ang laban na to, kapatid, hindi lang laban ng gobyerno, hindi lang laban ng buong mundo, laban ng lahat ng Kristiyano. So, Kristiyano, nasa bahay ka man, pero naniniwala ka ba? Frontliners ka. Frontliners ka. Kasi kapatid, kung merong man dapat lumaban sa away na to, sa labanan na to, unang-una, yung mga nakay Kristo. Yung nakay Kristo. Kaya anong sabi? Sa Efeso chapter 6, verse 12, ang sabi po dyan, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. So dito kapatid, sa Biblia pa lang sinasabi may kalaban tayo at hindi siya tao. Hindi po ba ngayon hindi naman tao? Kundi virus. No, at ang sabi rito, pinuno, may kapangyarihan, tagapamahala, hukbo. No po, anong ibig sabihin? Hindi siya basta-basta. Malakas siya. Matindi siya. Kaya tingnan nyo, napaparami niya yung mga infected. Napaparami niya yung mga nakukuha niya, kapatid. Dahil siya ang namamahala sa kadiliman. No? At sabi nga, siya ay hukbo ng espiritual na kasamahan sa impapawid. Kaya sa ngayon, kapatid, tingnan nyo, minsan ang nakakalungkot kaysa ang mga tao, dumadami yung bumubuti, minsan marami rin tayong naririnig na lalo pang dumadami yung mga nagiging masama. Kaya anong kailangan gawin? Yan, no? So hindi tayo pwedeng magpatente lang sa ating mga bahay. Hindi tayo pwede, kapatid, na tumahimik lang. Oo, we will stay at home. Pero Kristiyanong frontliner, may magagawa ka. Kristiyanong frontliner, meron kang kailangan gawin upang malabanan at makiisa sa labanan ito. What to do? What to do, kapatid? Unang-una, letter M, kailangan lahat tayo maghanda. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Nakahanda ka ba? Kapatid, napaka-importante ng paghahanda. It is a need. It is a must. Napakahalaga. Pag hindi ka handa, kapatid, no, maiisahan ka. Pag hindi ka handa, malilinlang ka. Pag hindi ka handa, sigurado ako, matatalo ka.
Kaya ano sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 8? Humanda kayo. Ulitin ko, humanda kayo. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, at magbantay. Ang dyablo ng kaaway ninyo ay parang leong at tungal at aali-aligid na umahanap ng masisila, kapatid. So ito ang ating kalaban, napakasipag. Ang ating kalaban hindi tumitigil. Kaya nung nakikita nyo, kapatid, nakakalungkot man. Minsan ilang oras lang, hindi man matatapos ang isang araw. Anong nakikita natin? Dumadami ang confirm. Dumadami ang mga namamatay kaysa mga nakaka-recovered. Why? Because ang ating kalaban ay parang leon, naghahanap ng masisila. Kaya ano ang kailangan? Maghanda at magbantay. Kaya sa COVID-19 na-test yung ating paghahanda Di po ba? Nakita natin na talagang dapat naghanda ka bago dumating to. Dapat laging handa. No po? Kung titignan natin, kailan lamang January? Maraming mga bonus, 13-month, yan, mga aguinaldo. Pero ang tanong ko, kapag handa ka ba para sa COVID na to? Para sa quarantine na ito? O nung January, February, puro ka Starbucks, puro ka gimmick, puro ka mall, at lagi kang nasa Samji, yan, no? Mga gustong-gusto. At nung January, February, yun ang naging buhay mo, nag-e-enjoy ka. Pero ngayon, kapatid, na dumating ang quarantine, ano ka ngayon? Nakapaghanda ka ba? May savings ka ba? O ngayon, kung hindi darating ang ayuda, nga ka. Dati puro ka online, dami-dami mong binibili. Pero nakapaghanda ka ba sa panahon ito? O ngayon, isa ka pa sa mga nagre-reklamo at umaaway sa gobyerno dahil nakadepende ka na lang sa ayuda na binibigay nito. Kaya napakahalaga, kapatid, ng maganda. Lagi nating naririnig sa isang television, I am ready. Sabi mo nga sa katabi mo, I am ready. Kaya kailangan, kapatid, lagi tayong handa. Kung titingnan nyo, 2020, dapat nating paghandaan, dapat tayong naghanda. Why? Ang daming nangyari. Ang daming mga naganap. Nagsisimula pa lang ang 2020, marami ng kalamidad. Lindol, bulkan, sunog, grass fire, no? Mga salot na dumating, mga sakit, ASF, mga bird flu, kapatid, ito lahat. No, nangyari. At sabi ko nga, nung minsan lang nanood kami ng Facebook ni Tata Ben, dito lang sa may Tabon Fiesta, no? Naka-quarantine na tayo, pero nagkaroon ng grass fire dyan. Ewan ko kung ilang kabahayan pa. Alam ko rin sa Cebu, buti naagapan yata ng maaga. Pero kapatid, anong ibig lang sabihin dito? It is telling us, nagsasalita ang Diyos, nagsasalita ang mundo na sinasabi, prepare, be prepared. Hindi kaya sinasabi ng Lord, I am coming so soon. Darating na ako. Malapit na akong dumating. Ang sabi ng Panginoon, nakahanda ka ba? Naghahanda ka ba, kapatid? Kaya ang tanong, Kristiyano, anong paghahandang ginagawa mo? You're staying at home now, pero anong ginagawa mo? Nawa, hindi lang tayo tutulog-tulog o hihila-hilata sa ating mga higaan. Hindi lang natin inuubos ang panahon at naghihintay na malip-up itong quarantine. It is time to prepare. It is time to prepare. Ang sabi nga ng isang quotation, sabi niya, an idle mind is a devil's workshop or playground. Pag walang ginagawa ang isip, ito ang tinatrabaho ng kaaway. Kaya kapatid, maghanda ka. Pwedeng hindi COVID ang aatake sa'yo, pero hindi ka rin titigilan ng kaaway. Minsan sa pamilya mo lang, mag-i-struggle ka. Minsan sa isip mo lang, mag-i-struggle ka. Sa kabuhayan mo, mag-i-struggle ka. Pero kapatid, it's time. Kung hindi ka man makapaghanda na sa katawan, dahil wala kang magawa, paghandaan mo ang iyong espiritu. Be productive. Marami kang pwedeng gawin, lalo na sa pagpapalakas ng iyong espiritu, dahil naniniwala ako, may mga darating pang mga struggle at mga hamon sa darating na panahon. Kaya ang maganda rito, kapatid, kailangan, kapatid, nakahanda.
ang pananampalataya mo. Nakahanda ang espiritu mo, kapatid. Kaya dito, napakahalaga, kapatid, na naniniwala ako, no, na kapag nakahanda tayo, magiging malakas tayo. At kapag malakas tayo, magtatagumpay tayo. Kaya, ang unang sikreto lang, patuloy na maghanda. Kaya itong mga gawain na ito, paghahanda ito eh. Kasi pinapalakas tayo spiritually. Para anuman ang mangyari sa mga susunod na araw, malakas ka, kaya makaka-recover ka. Pangalawa na dapat maging gagawin ng isang Christian frontliner, no, kapatid, ay ang mag-ingat. Sabi sa katabi, mag-ingat. Yan. Bakit tayo po may ECQ? Bakit tayo may enhanced community quarantine? Kasi po ito ang nakikitang solusyon ng ating gobyerno at ng lahat ng bansa para tayo makapag-ingat. Kasi ang ibig sabihin ng pag-iingat, ikaw ay kailangang umiwas. Hindi ka pwedeng nag-iingat kung hindi ka umiiwas. No? Hindi ka pwedeng masabi mong maingat ako pero wala kang iniiwasan, wala kang inaalis, wala kang nilalayuan. Kaya dito po, tayo ngayon pinag-iiwas upang mag-ingat, no po tayo pinag-iiwas sa mataong lugar. Kaya, kung titingnan nyo po ngayon, talagang, no, binalik tayo ng Lord sa simula. No? Na talagang, dati naman, din tao na makain luluwal na po. So, ngayon, ang pag-iingat, may social distancing. Di pwede masyado tayo close at dikit sa isa't isa. No po? So, dito kapatid, no, tayo po ay pinaghuhugas ng kamay. Yan, no? So, kung ka makain malinis, hugas-hugas lang pag may time. Pero wag puro alcohol, maligo ka naman. May kailangan po ngayon, may naka-face mask na. Yan, no po? So, ito po ay yung mga pag-iingat na nais ng Diyos at naniniwala ako, ang sino pa mang nag-iingat sa kanyang sarili ay iingatan ng Diyos. Kaya, yung kailangan mo ngayon, kapatid, tayo mismo, no, tulungan natin ang ating sarili upang ang Diyos din po ay makagawa. Kaya dito, kapatid, kung sa physical nag-iingat ka, tatanungin kita, spiritually, nag-iingat ka rin ba? Ako naniniwala ako bilang mga Kristiyano, higit tayo dapat mag-ingat. Bilang mga Kristiyano, higit tayo na dapat umiwas. Bilang mga Kristiyano, higit tayo na may kailangang gawing paglilinis sa ating mga buhay. Kapatid, ano po ang sabi ng unang Korinto? Chapter 10, verse 12. Ang sabi po doon, kaya nga, mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Ano sabi doon? Mag-ingat. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat. Naakala mong ikaw ay nakatayo, minsan na lang ikaw ay mabuwal. Di po ba kung napansin nyo, noon may lumitaw na Facebook, may lumitaw na post sa Facebook, na noon pang unang-una sa Wuhan, may mga lumitaw na hindi natin alam kung na-confirm na totoo yun, yung mga nakatayo na lang sa daan, tapos mabubuwal na lang. No? Na ngayon naman, parang hindi naman totoo, no? Kasi marami nang confirm ngayon, pero hindi na lumabas yun. Kaya wag tayong masyadong maniniwala sa mga lumalabas sa ating Facebook, kapatid. At ito rin po ay babala. Pag nakikita nyo pong hindi naman totoo, fake news lang, wag na po natin ikalat. No, kapatid, sabi nga nung isang nutritionist namin na kamag-anak dito nasa Qatar siya ngayon, no, even yung mga sinasabing mga medicine, yung mga pamamaraan na tayo ay gagaling sa mga ganitong gagawin, sa mga ganitong iinumin, lulutuin. So sabi nga niya, kapag hindi rin nilabas ng World Health Organization, ibig sabihin fake news. Kasi hindi na natin gagawin itong mag-quarantine kung meron na talagang gamot para sa COVID-19. Pero kapatid, bakit ginagawa ito ng ating gobyerno? Kasi sa totoo lang po, wala pang gamot. Kaya ang pinakagamot lang ngayon, mag-ingat. At ganun din po sa buhay Kristiyano, ang pinakagamot mag-ingat. Kaya kung titignan niyo po ngayon, sabi ko nga, ang kaaway hindi namimili. Ang COVID-19 hindi namimili. Mga politician, malilinis sa katawan. Mga government officials, sila ngayon ang nadideklarang meron. Mga artista, no kapatid? So kung titignan natin, kapatid, ito ang panahon. Wag tayo magkumpiyansa. Kamakayang masyadong tiwala sa sarili mo. Kapatid, tingnan niyo po, si Job,
Ipinagmamalaki na siya ng Diyos, ha? Tignan niyo si Job, okay siya, maayos siya. Pero anong nangyari? Kapatid, hindi siya exempted sa atake ni David. Hindi siya exempted, no, sa gawa ng kaaway. So, ganon din po tayo. Hindi tayo exempted sa ano pa mang atake ng kaaway. Pwede hindi ka atake sa katawan. Pero kapatid, mag-ingat ka. Umaatake ang kaaway sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Kaya ano ang kailangan na pag-iingat? Paano tayo mag-iingat? In Awit chapter 119, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Sa awit ni David, 119 verse 11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Kapatid, ang nakita ko rito, upang tayo maingatan, kailangan ang banal na kasulatan nakalagay sa ating puso. Hindi lang sa isip, hindi lang natin alam, hindi lang sa bibig na ating sinasabi, magaling ka sa Biblia. Ang sabi rito, sa puso iingatan. Paano yan masasa puso kung di mo yan binabasa? Paano yan masasa puso kung di mo yan dinidilihan araw at gabi? Paano mo yan masasa puso, kapatid, kung hindi ka nagbababad sa salita ng Diyos? Kaya kapatid, tingnan nyo, ang sabi niyan, upang hindi magkasala sa iyo labang kailanman. Why? Because sin opened the doors to virus. Ang kasalanan ay nagbubukas ng pinto para tayo ay magkasakit, para tayo ay ma-infect, para tayo ay masira, kapatid. Kaya kapag may kasalanan sa buhay natin, we are on the danger zone. Ibig sabihin, kapatid, infected ka. At kapag infected ka, kapatid, maghanda ka. Kasi kasama ka sa mga candidate na pwedeng mamatay. Kaya dito, kapatid, napakahalaga. Kaya nasabi ng Biblia, huwag lang tayong matakot sa pumapatay sa katawan eh. Hindi, mas matakot tayo sa pumapatay sa katawan at sa espiritu. Kaya dapat tayong mag-ingat. Gusto ko makita ninyo, ang mga frontliners natin ngayon na nasa hospital, nasa labas, nakita niyo po sila, meron silang tinatawag na PPE. Yung personal protective gear yata, yun ano yung equipment. Yan, no? So kung titingnan sila, nakikita sila para silang astronaut, no? Talagang mula ulo hanggang paa. No po, nakatakip. No po? So kung titingnan nyo, kapatid, yun. Para sila ay maingatan. Kristiyano, ikaw, anong PPE mo? Ano ang protective, personal protective gear mo? Ano ang panlaban mo? Ano ang pandepensa mo? Meron ba? Kaya ako naniniwala ako, ang isuot mo, kailangan kang magsuot ng ipoprotect sa katawan mo, una is prayer. Prayer. Papaharan mo sa prayer. Papaharan mo sa pananalangin. Ito ay kasama sa pag-iingat. Dahil ibig sabihin, pag nagpe-pray ka, connected ka sa Diyos. Pangalawa, babaran mo sa presensya ng Lord. Di lang prayer. Ano may urus ka mo, Yarina. Di ba? Prayer, yung kailangan dito, yung presence ng Lord. Huwag kang titigil until you pray. Sabi ko nga, huwag kang titigil hanggat di mo maramdaman ang presensya ng Diyos. At alam niyo ba, ano ang pinaka-protective gear? Basahin niyo yung aking kinuhang text. Sa Efeso chapter 6, no? Yung verse na yon, yung 12 pababa, may sinasabi doon na protective gear ang bawat Kristiyano. At ano po yon? Ang armor of God. Diba? Yung helmet of salvation, yung breastplate of righteousness, yung belt of truth, no? Yung shield of faith, yan, yung shoes ready to bring good news, at higit sa lahat, ang sabi doon, the swords, no? The word of God. Kaya kapatid, ito ba yung sinusuot mo araw-araw? Ito ba yung nasa iyo araw-araw? Do not let the virus of sin enter your life. Do not live in sin. Kapatid, it is time. Kailangan dito, kapatid, linisin natin ang ating buhay. Linisin natin ang ating katawan. At higit sa lahat, linisin natin ang espiritu. Ito ang panahon na kailangan nating ingatan ang ating espiritu, ang ating relasyon sa Diyos. Dahil ito ang pinaka-importante ngayon. At naniniwala ako, kapag nagiging maingat ka, magtatagumpay ka. And last,
ano po ang kailangan gawin sa ating labanan ngayon? Pinakamahalaga. Number 3, magpasakop ka. Sabi mo sa katabi mo, magpasakop ka. Ako nakikita ko, ito yung tunay na solusyon, ito yung tunay na kaparaanan, at ito yung tunay na pag-asa. Yung magpasakop. Dahil ito po yung sinasabi sa Santiago chapter 4 verse 7. Kristiyano, alam mo to. Ang sabi rito, kaya nga, magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Ulitin po natin, kaya nga, magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Kapatid, anong ibig sabihin pag sinabing magpasakop? Ang susi rito, magpasakop. Pag sinabing magpasakop, ibig sabihin magpailalim. Sabi mo sa tabi mo, magpailalim. No? Hindi ka nasa taas, hindi ka nasa gitna, hindi ka nasa tabi, ikaw ay nasa ilalim. Pag sinabing magpasakop ka, kapatid, hindi yung gusto mo. Hindi lang yung nais mo. Kundi kapatid, kahit na ayaw mo, gagawin mo, pupuntahan mo. Hindi lang yung magaan at kaya mo, kundi kahit na yung mahirap, susundin mo. Bakit? Nagpapasakop ka. Kasi alam mo, heto ang lunas. Heto ang sakot. Ito ang solusyon. Kapatid, bakit tayo ngayon nag-stay at home? Because nagpapasubmit tayo sa gobyerno. Bakit tayo ngayon hanggat maaari, kapatid, pag lumabas lang tayo, yung mga importanteng bagay. Kasi nagpapasakop tayo sa gobyerno. Kaya kapatid, lahat ng pasaway dyan, it's time. Tumigil na, manahimik na, sumunod na lang. Kapatid, dahil nasa pagpapasakop ang tunay na solusyon sa panahon ngayon. Kaya kapatid, nakikita naman natin may ginagawa ang gobyerno. Nakikita natin ang ginagawa ng gobyerno, it's for our good. Kaya saludo po tayo sa ating presidente na kahit na may edad na siya. God bless you, President Duterte. Saludo rin po tayo sa lahat ng mga government official na kumikilos, no po, sa lahat ng nagpapagod, sa lahat ng mga talagang nagpuprosige, no? Talaga naman mga ano po namin, nasa gobyerno, salamat po, salamat. Kami po ay pusong nagpapasalamat sa inyo pong pagpapagod at talagang pag-iisip ng pamamaraan para kami matulungan, para bawat isa ay masuportahan sa sitwasyon ito. Salamat po sa aming mga mayor, mga barangay captain at sa lahat ng mga talaga namang kumikilos at gumagawa para sa ikatatagumpay nitong ating laban sa ngayon. Kaya kapatid, isa lang po ang pinakamalaga, submit. Kaya ang tanong ko, nagsasubmit ka ba? Kapatid, ang pag-submit, kung titingnan nyo, ay nakakabuti sa atin. At alam nyo ba kung alin ang dapat nating mas mag-submit? Kung nagsasubmit ka sa gobyerno, ang nakikita ko ngayon, mas dapat mag-submit ka sa pinakamataas na gobyerno. At ito ay ang gobyerno ng Diyos. Dahil kapag tayo ay nag-submit sa gobyerno ng Diyos, ako nakakasigurado, dito man sa mundo, hanggang sa buhay na walang hanggan, ligtas ka. Ligtas ka. Kaya kapatid, kailangan lang dito kapatid mag-submit. Ang susi, magpasakop. Una sa Diyos. No? Hindi ka magpapasakop sa iba kung hindi ka muna magpapasakop sa Diyos. Kaya dito kapatid, ako naniniwala pag nagpapasakop ka sa Diyos, magpapasakop ka sa gobyerno, sa magulang mo, sa mga boss mo, sunod-sunod na yon. Pero ito sasabihin ko sa iyo, kawawa ka naman kung ikaw ay nagpapasakop sa tao, pero hindi sa Diyos. Ulitin ko, baka naman pagdating sa boss, no, sa gobyerno, nagpapasakop ka, pero pagdating sa Lord, hindi ka magpapasakop. Kaya alam niyo po, ako napag-aralan ko rito, ang dami sa atin na ang linggo hindi maibigay sa Lord. Hihirapan magbigay. Pero nakita niyo ngayon, kapatid, na dati, sinasabi mo, isang araw lang, di mo maibigay. Ngayon, tingnan niyo, kapag ang Diyos ang umatol, yung araw-araw mo,
na pinagsasabi na yung trabaho mo, yun ang alibay mo. Ngayon kapatid, nakita nyo, pwedeng alisin niya ng Diyos. Pwedeng alisin niya ng Diyos. Kaya dito, submit first to the Lord. At tingnan nyo ha, sabi doon, kapag tayo ay nagpasakop sa Diyos, anong mangyayari? Sabi niya, labanan mo ang dyablo, labanan mo ang dyablo. Kapatid, ang kalaban natin hindi ang gobyerno, kaya wag mong awayin ang gobyerno. Hindi ang mga kapulisan, wag mong awayin ang kapulisan, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Hindi ang tao. Ang kalaban natin, kapatid, ay ang demonyo. Si Satanas. Kaya ang sabi rito, labanan niyo ang dyablo at anong sabi? Lalayuan niya kayo. He will flee from you. Tingnan niyo po, tatakbo ang kaaway pag nilabanan mo. No? Lalayo ang kaaway. Why? Bakit lalayo? Bakit hindi ka niya lalabanin? Sino ka ba? Diba? Mas malakas siya sa'yo. Pero bakit hindi ka niya lalabanin? Kasi kapatid, nung lalaban ka, hindi ikaw ang nakita ng demonyo. Ang nakita ng demonyo, ang Diyos. Ang Diyos. Why? Nasaan ka ba? Ha? Hindi ka nakita. Bakit? Kasi nakapasakop ka lang sa Diyos na makapangyarihan. Nakita mo ba yun? Kaya lahat ng nagpapasakop diyan sa Diyos, palakpakan mo sila. Palakpakan mo sila. Yes. Dito kapatid, ang laban, spiritually, hindi tayo ang nakapront. Ang Diyos ang nakapront. Kaya there is power in submission. There is power in submission. Kaya kung nagsasubmit ka, ang susi kapatid, know more of Jesus. Dapat makilala mo pang lalo sa Kristo. Kung nagpapasubmit ka, you must obey more, Jesus. Kailangan mo siyang laging sundan. Paano mo siya masusundan? Sa pagmamagitan ng mga pagbabasa ng banal na kasulatan upang masunod mo lahat ng nakasulat doon. At kung talagang nagpapasubmit ka, this is your chance. Serve the Lord. Serve the Lord. Hindi tayo, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang sa loob ng iglesia. Ang paglilingkod sa Diyos, kung ano ang utos niya. Ngayon, pwede mo paglingkodan ng Lord. You share this video. No? I-chat mo yung mga ibang tao na nadidepress na, nabuburyang na sa buhay. No? It's time to share the good news of salvation, kapatid. Kaya nakikita ko dito, kapatid, ibig lang sabihin ng submission, the Lord is the driver in your life. Hindi ikaw ang nagmamaneho sa buhay mo, nakapasakop ka lang. Ang Diyos ang nagmamaneho sa buhay mo. Kaya kapatid, kung ito ang ating magiging buhay, anuman ang mangyari sa ating buhay, anuman ang ibato sa atin ng kaaway, kapatid, alam ko kung nakahanda ka, kung nag-iingat ka, at kung nagpapasakop ka, magtatagumpay ka. Kaya sa oras pong ito, sa ating pagtatapos, ang nais ko kapatid ay gumawa tayo ng labanan. Let's enter in the wage of war against our enemy, the COVID-19. Naniniwala ako, hindi lang to physical. Spiritual battle ito. Labanan itong spiritual. Baka sa totoo lang, baka ito lang ang hinihintay ng Diyos. No? Na pagkakataon, na minsan may ginta ng patente, uling labanan na ng yato, labanan na rin gobyerno. Pero Christian frontliners, tayo ang dapat lumaban. Naniniwala ako ang tagumpay ng labas, tagumpay ng nating spiritual na nasa loob. Kaya dito, malakas ang panlaban natin. Malakas kung ang mundo wala siyang gamot, tayo may gamot. Kung ang mundo hindi pa naiisip, ang lunas, tayo may lunas. At ano ang lunas? Ang dugo ni Kristo. The blood of Jesus. Yung nabubuo sa Kalbaryo, ito ang tunay na lunas. Kaya baka ito ay wake-up call lang na makita ng mundo at makita nating lahat na ang tunay na labanan, hindi physical, spiritual. Ang tunay na labanan at ang tunay na mga bayani ay ang mga Kristiyanong lumulukod, nananalangin at talagang lumalaban sa labanan ito ng ating buhay. Kaya sa oras na to, tayo ay lalaban. Let's have our spiritual warfare. Are you ready to pray, church? Are you ready to pray? No? Lahat tayo ngayon mananalangin. Saan ka man, manalangin ka. No? At kung kailangan mong ilakas, utusan mo yung demonyo, utusan mo yung COVID-19, no? Na mawala, na malusaw in the name of Jesus. Sirain natin
tapusin natin, bunutin natin ang kapangyarihan ng COVID-19 na nanggugulo ngayon sa atin, na nasa ating hangin, no? Tapakan natin at pulbusin ang kanyang kamandag. Sige, sa oras na to, everybody, let's pray. Let's pray. Sige, manalangin ka, kapatid. Manalangin ka. Ideklara mo, sabihin mo, COVID-19, sa pangalan ni Jesus, tinataboy ka namin. Sa pangalan ni Jesus, Yara Kandara, Siya Kataraba, Kataraba. Naniniwala kami, Lord, na mas malakas ka, na mas makapangyarihan ka kaysa sa virus na ito. Kaya sa pangalan ni Jesus, binubunot ka namin, virus na COVID-19 na nananalanta, na naninira, na pumapatay, na nagwawasak sa bawat Pilipino, sa bawat buhay dito sa mundo. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa aming mundo. Lumayas ka sa bansang Pilipinas. Tinatalian ka namin at tinatapon ka namin sa kailaliman ng dagat, sa kailaliman ng mundo, kung saan ka dapat mamayani, kung saan ka dapat tumira. COVID-19 virus, ano ka pa mang dala ng kaaway sa buhay namin at sa buhay ng buong bansa at ng Pilipinas, sa pangalan ni Jesus, umalis ka in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Mas makapangyarihan ang aming Diyos. Mas makapangyarihan ang dugo ni Jesus na nabubos sa Kalbaryo. Naniniwala ako, wala ka nang magagawa. Wala ka nang kapangyarihan, COVID-19, dito sa aming mundo. We declare, may pananampalatayang nagre-release sa buhay ng bawat isa. Even yung mga may sakit na nasa ospital, I declare faith. I declare faith. Nag-release ako ng pananampalataya. Maniwala kayo, by faith, may kagalingan sa mga lumalakas at pananampalataya kay Lord. We declare physical and spiritual healing in the name of Jesus. Hindi lang hinihil ng Lord ang ating mundo. Hindi lang hinihil ng Lord ang lahat ng may sakit. Even spiritually, marami ang lalaya. Marami ang gagaling spiritually. Marami ang mabubuksan ang kanilang espiritu sa Panginoon. And we declare that the blood of Jesus will cover every one of us. The blood of Jesus will set us free and cleanse this place, this world, this country for this virus. Kapatid, maniwala lang tayo. May ginagawa na ang Diyos. Mawawala, mababalit, magigising tayo isang araw. Lahat na ito, malaya na tayo. Only, isa lang ang ating susi. Continue to wage war against the enemy. Huwag mong pabayaan na ang kaaway, ang patuloy na mamayani sa mundong ito at sa buhay natin. Naniniwala ako, this is a wake-up call. May tinuturo lang ang Diyos. Mas makapangyarihan ng Diyos na nasa atin kaysa sa mundo nito. God bless you, mga kapatid. In Jesus' name we pray.